Hi mga kapastol! For today's vlog, ang topic naman natin ay mga pagkakamali namin sa pag-aalaga ng kambing. Ang video na ito ay para sa mga nag-uumpisa pa lamang or nagbabalak na mag-alaga ng kambing. Kung bihasa ka na, pwede mo naman i-skip ang video na ito or pwede kang mag-comment ng mga best practice or advice mo para makatulong sa kapwa goat racer. Just a disclaimer, hindi po kami mga expert. Ang mga information na binabahagi namin ay based din po sa research at experience namin sa pag-aalaga ng kambing. To be honest, nag-alaga lang po kami ng kambing dahil hindi sa gusto namin kundi dahil sa udyok lang na mabilis dumami ito at hindi ito alagain. Akala namin hahayaan lang namin silang manginain sa bukid at pag dumami na sila ay ibebenta na at magkakapera na. Hindi pala ganun kadali. Nagkasakit, namatay at muntik nang maubos ang mga alaga naming kambing. Kaya ito po ang ilan sa mga pagkakamali namin nang nag-start pa kaming maging goat racer. Ito po ay binabahagi namin para maging aware kayo at para maiwasan ninyo. Una po ay pinapakawalan namin ng maaga ang mga alaga naming kambing. Ito po ay maling practice at muntik nang umubos sa mga kambing namin. Ilang inahin ang namatay namin, ang iba ay buntis pa. Kung hindi nagtatae, bloated ang mga kambing namin kasi kung ano-anong nakakain nilang parasite kasi nga po basa ang damo na kinakain nila. Maaga pa lang ay pinapakawalan na namin sila para agad na silang makapanginain at mabusog. Feeling po namin ay tataba pa sila pero ma-feeling lang pala kami. Second po is hindi kami nagpapalit or nag-upgrade ng barako. Dahil feeling namin at that time na hindi naman ganun ka-importante na magpalit ng barako kasi nga ay bibili ka pa ay hinayaan namin na magkaroon ng inbreeding. Yung back or barako namin ay hindi namin pinapalitan, ang tendency sinampahan niya yung nanay niya at may mga kambing kami na pinanganak na patay and deformed. Number 3 po is hindi kami nagre-research up sa gamot at lunas. Kung ano lang po yung mga traditional na alam namin sa pag-aalaga at mga gamot, dun kami nag-stick. Hindi namin na-realize na lahat ay nag-upgrade. Kahit kaalaman. Hindi kami nagre-research or nanonood ng tutorial before para ma-improve namin ang kaalaman namin sa pag-aalaga. Number 4 is hindi pagbabitamins ng kambing. Ang pangunahing pagkain ng kambing is damo pero syempre hindi naman lahat ng vitamins and minerals ay napoprovide ng damo. Kailangan pa rin nating mag-inject ng vitamins para talaga lalo silang lumusog. Number 5 is hindi pagpupurga. Feeling namin laging busog lang ang mga kambing namin kasi ang lalaki ng tiyan nila. Pero puno na pala sila ng bulate. Kaya pala lagi silang nagtatae at hindi tumataba. Kaya dapat lagi talaga tayong magpurga kasi maraming parasite or insekto silang nakakain sa damo kaya dapat purgahin. Yun lamang mga kapastol, sana po ay nakatulong ang mga kaalaman na binahagi namin para sa mga nagbabalak na mag-alaga ng kambing. Salamat sa panunood and araw-araw sipag lang mga kapastol. Like, share, and follow for more kambing farming tips.